Inireklamo na ng DPWH sa ombudsman ng 4 na contractor at 20 dating empleyado nito na may kaugnayan umano sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Kasama dyan ang mga tinaguriang BGC boys. Si Bernard Ferrer sa report. Open and shut case ang mga ito. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang nagsampa sa ombudsman ng reklamo laban sa 4 na contractor at 20 opisyal ng DPWH. Kaugnay pa rin yan sa umuning maanumalya at pakalpak na flood control project sa Bulacan na una nang nabisto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama sa kinasuhan, sina dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, at Construction Section Chief JP Mendoza ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kasama rin sa kaso ang 17 pang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office. Gayon din ang mga contractor na Sims Construction Trading, Wawaw Builders, St. Timothy Construction Corporation at IM Construction Corporation. Kabilang sa may isang pangkaso ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification, RA 9184 o Government Procurement Reform Act at RA 12009 o New Government Procurement Reform Act. Naniniwala kami na madaling i-establish ang probable cause at dahil doon mabilis na ma-file at mabilis din makakadesisyon ang ating mga korte. Ganun po kakampante ang ating mga abogado dahil sa klarong-klarong ebidensya na nandito sa complaints na ito. Kung mapatunayang nagkasala ang mga nasasangkot, posible silang maharap sa habang buhay na pagkakakulong. Paano naman kaya ang mga politikong dinadawit? Iiwan na po natin ang mas malawakang investigasyon sa Independent Commission. Tayo po ay nakafocus sa DPWH at sa mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. Ang DPWH ang magiging resource agency sa Independent Commission. Naniniwala sa Secretary Dizon na posibleng may mas malalaki pang personalidad ang nasa likod ng umano'y pagnanakaw ng pondo ng flood control projects. Kaya tuloy lang sila sa pangangalap ng ebidensya. Maliban sa pananagutan sa batas, layunin din ng DPWH na mabawi mga pondo sa mga ghost project. Binabante na rin ng DPWH ang mga opisyal na nadadawit sa issue para hindi sila makapanghimasok sa mga dokumento at investigasyon. Ipinaliwanag din ni Secretary Dizon na hiniling niyang maisama sa Immigration Lookout Bulletin Order si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nabanggit na rin daw kasi siya sa mga pagdinig. Posible ring dumulog ang DPWH sa Anti-Money Laundering Council. Pansamantalang pinayagan ng DPWH ang kanilang mga kawani na huwag magsuot ng official uniform. Ito ay bilang proteksyon laban sa bullying at harassment. Panawagan ni Secretary Dizon sa publiko, huwag lahating kurap ang mga empleyado ng DPWH. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.